Simula Marso, papasada ng bagong modelo ng dekuryenting jeep sa bahagi po ng EDSA. Ala, cellphone lang daw ito. Kung bakit? May alamin natin sa report na saksing si Bernadette Reyes. Animoy ningas ng pag-asa ang hatid ng pagkakadiskubre ng langis sa mabundok na bahagi ng barangay Olanggo sa Aloginsan, Cebu. Nitong 2013, ito nakumpirma ng Gas to Grid Limited ng Australia na siyang na taon ding tinuklas ang naturang gas reserve. The Philippine government doesn't actually spend a single cent in the exploration. Assuming it gets into commercial production, the Philippine government gets 60% of the net profit. Pero hindi pa raw ito agad-agad mapapakinabangan ng mga Pilipino, lalo na ng mga taga-Aloginsan. We still need to do a lot of work testing the oil for its quality, if it can be refined in our refineries in the Philippines. And most important, to find out how big the reserves are. Kaya sa ngayon, umaasa pa rin ang bansa sa langis na inaangkat mula sa Middle East para pagganahin ng sektor ng transportasyon at enerhiya na mataas pa naman maningil. Tulad na lang ng mga pampasaherong jeep, solusyon ng ilan, mga electric jeepney gaya sa Makati. Pero sa Marso may 30 unit ng bagong model ng e-jeepney na babiyahe mula sa North EDSA hanggang EDSA Ortigas. Yan ang City Optimized Managed Electric Transport o COMET na tinest drive kanina ng ilang estudyante. Hindi po matagtag gaya ng jeep. Kahit mataas po yung araw, mainit po. Hindi po kami nainitan. Malaki po yung space, makakatayo pa po ako. Tsaka yung flow po ng hangin. Parang cellphone na ang COMET, desaksak ng 5 oras para ma-fully charged ang baterya. Zero emission na siya. So wala tayong pollution na nilalabas. Nakakatulong tayo sa environment. At ang pambayad ng pamasahe, prepaid card na itatap lang para di na ma 1, 2, 3 si Mamang Chuper. May special features din ng Comet Jeepney tulad ng Wi-Fi, flat screen TV at built-in camera para sa seguridad ng mga pasahero. At ang kagandahan pa, meron itong technology na kung tawagin ay air suspension para mabilis na makababa at makaakyat ng sasakyan ang mga taong may kapansanan. At ang kagandahan pa, kung panahon naman ng tag-ulan, pwedeng-pwede rin itong suungin ang baha. May takdang oras ang daw ang biyahe nito at may takdang babaan at sakayan. At kahit nakaambang magmahal ang kuryente, mas mura pa rin daw ito kaysa diesel. Kinocompute namin ito na 400 to 500 lang ang full charge natin. As compared pagka yung mga diesel, ang ginagastos nila is 1,000 to 1,200 a day. Parehas lang yung distansya ang tatakbohin. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.